Sa tuwing ipinapakita sa atin ang track ng isang bagyo, meron tayong laging nakikita na hugis cone. Ang tawag dito ay cone of uncertainty. Ano nga ba ang gustong ibigay na impormasyon nito na may kinalaman sa bagyo? Bago natin sagutin yan, alamin muna natin ang latest updates sa Typhoon Karen at sa low pressure area na matatagpuan sa West Philippine Sea mula kay Amor La Rosa na nasa Pag-asa DOST. Amor? Salamat, Professor Mon. Magandang gabi, Pilipinas. Live pa rin tayo dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. At ngayon, makakasama natin ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Siya po ay si Mr. Fernando Cada. Good evening po. Yes, magandang gabi sa iyo, Amor. Ano na po ba ang latest sa lagay ng panahon ngayon at kamusta na po ba itong bagyong Karen? Sa ngayon, yung bagyong si Karen ay nasa halos 770 kilometro dito po sa silangan po ng Apari, Cagayan. At taglay pa rin po niya yung lakas na hangin na aabot sa 185 km per hour at may pagbugso o gustiness na aabot sa 220 km per hour. So asahan natin na malakas talaga yung bagyo na to at yung mga pag-ulan niya po ay mararanasan dito sa may bahagi ng karagatan ng East Philippine Sea. Okay po. Kagabi po, meron po tayong namataan na low pressure area sa may Zambales. So, ano na po ba ang lagay ng low pressure area na ito? So, kagabi yung nakita nating low pressure area dito sa may west ng Zambales, halos siya ay umano na po. Sumanib na siya yung kanya pong kaulapan dito sa bagyong si Karen, kaya po nag-dissipate na siya at nawala na. At subalit magbibigay pa rin to ng pag-ulan, yun naman pong tinatawag nating southwest monsoon o habagat, lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng Pilipinas. Mula po kagabi, nakataas po ang gale warning sa eastern seaboards ng Luzon, Visayas at ng Mindanao. Hanggang ngayon po ba meron pa rin ito at kailan po kaya ito maaaring ibaba para po sa mga mangingisda? Sa ngayon, para po sa ating mga kababayan, meron pa rin po tayong gale warning o yung babala para sa ating mga kababayang mangingisda at yung maglalayag na gagamit ng maliliit na sasakyang pangdagat. Nakataas pa rin ang gale warning dito sa eastern seaboard ng Luzon at Visayas. Samantalang yung eastern seaboard ng Mindanao, bali tinanggal na natin yung gale warning dahil mahina doon ang hangin. Ang mga malalakas na hangin lamang ay nandito sa may eastern seaboard ng Luzon at ng Kabisayaan at gayon din dito sa may western seaboard ng southern Luzon dahil halos lumalakas na ngayon ang habagat at yun ang magdudulot ng malakas na hangin at magbibigay naman ng mga maalon hanggang sa napakaalong karagatan kaya napakadelikado para maglayag doon sa ating mga kababayang mangisda at yung mga maliliit na sasakyan na pandagat. Dahil po weekend na po bukas at ayon po sa inyong obserbasyon, ang itong bagyong Karen ilalabas na sa linggo dito sa ating bansa. So makakaasa po ba ang Metro Manila ng magandang panahon sa weekend? Sa Metro Manila, asahan natin na may mga pag-ulan pa rin tayong mararamdaman sapagkat habang lumalayo at papunta sa southern Japan, papalabas maaring sa linggo ang bagyong si Karen, ay hahatakin ito at patuloy na maapektuhan ng ating southwest monsoon o habagat. Kaya asahan natin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Metro Manila at sa ibang bahagi ng ating bansa, lalo na mas mataas ang tsansa na magkaroon ng pag-ulan pagsapit ng hapon o sa gabi. Okay, maraming salamat po, Mr. Cada. Narinig po natin ang latest sa ulat ng panahon. Mag-ingat pa rin po kayo dahil patuloy nga po ang epekto nitong bagyong Karen sa ating bansa. Yan muna ang latest dito sa Pag-asa. Manatiling nakatutok sa Panahon TV Express para sa ulat panahon. Ako po si Amor La Rosa. Magandang gabi. Balik sa iyo, Professor Mon. Narito ang sa ating sagot sa tanong natin kanina. Ang cone of uncertainty, ang tinatawag natin, ay nilalagay sa isang track ng isang bagyo na kung saan ito ay inaasahang tatahakin ng bagyo. Kung titignan natin sa mga susunod na araw, lumalaki itong cone of uncertainty. Kung mapapansin natin, sa huling posisyon mula rito, sa huling posisyon, lumalapad ang hugis ng cone. At sa gitna nito, makikita natin yung tinatawag nating pinaka-track na kung saan ito ay binabase doon sa pinakahuling information na nakuha base doon sa bagyo. Kung makikita natin, meron tayong solid line, so ito yung in-expect natin. Kung mapapansin natin, sa magkabilang panig dito, lumalapad itong tinatawag nating cone of uncertainty na kung saan dito ang inaasahan nating maaring igalaw o ilihis
ng may allowance tayo para sa mga expected path ng bagyo. Sa mga panig nito, may 15 degrees tayong inaasahan sa magkabilang anggulo nito. Kaya ang tawag natin dito ay cone of uncertainty kasi hindi natin alam ang tunay na dadaanan ng bagyo sa mga susunod na araw. Ito po si Edmond Rosales. Sana nabigyan namin kayo ng dagdag kaalaman para sa mas maintindihan natin ang lagay ng ating panahon.